mukha naman talagang pinabayaan, o, tingnan nyo, o. Di ba mukhang rebelde, o. Mukhang batang rebelde. Tapos ang lakas manlait kay Jose Claire Castro na pangit, 'di ba? Nahiya naman kami sa itsura mo, 'di ba? Na itsura, yung itsura mo, eto lalo na to, pambato to eh. Ikaw ba pang-ID mo ba to? Hindi, tanong ko sa iyo, tanungin ko kayo. Pag tayo maselan aminin niyo sa hindi, 'di ba maselan tayo sa ID? 'Di ba ID picture nung bata tayo? Ako maselan ako sa ID picture, gusto ko mukha akong tao eh. Gusto ko mukha ako estudyante, mukha estudyante ba to? Oh, kayo na humusga, oh. Oh. Kayo na. Hindi, real talk, di ba? Admin Joby, oh, di ba? Ang Batman, real talk. Oh, papayag ka ganito itsura ng ID picture mo nung bata ka. Oh. Ah. Isang ama talaga. Oo. Aray mo. Oh, di ba? Woo! Grabe, no? Grabe yung itsura mo dito, oh, Sarah. Grabe, ha? Nung bata ako, kahit mahirap lang kami, no? Hindi ako papayag. Puta na, yung itsura ko ganito sa ID picture ko, hindi ako papayag. Di ba? Oh. Alam mo yung itsura ng batang hindi mahal ng magulang. Yung alam mo yung laging yung itsura ni Sara Duterte rito nito ng BP nila. Yung itsura niya rito nung mga panahon na to, mukha siyang yung alam niyo yung hindi naman sa disclaimer lang po Alam niyo yung mga bata. Ako kasi naranasan ko yun eh. Although hindi naman palagi. Pero yung itsura ni Sara, para siya yung tipong pupunta sa kapitbahay pag may padalang package, tapos bibigyan, di ba? Yung pupunta sa kapitbahay, kasi naiinggit siya, may nakita siyang dumating na package ng kapitbahay, tapos sumisilip na ganun, di ba? Ganun yung itsura ni Sara, di ba? Yung inggiterang kapitbahay mo. Tapos, nag-aabang ng hingi ng chocolate. Di ba ganito yun eh. Aminin nyo, di ba real talk? Aminin nyo. Ganito yan, may mga ganito akong classmate dati eh, di ba? Ayan di ba? Yung alam mo yung sumbongerang bata, yung sa nanay po tatakbo sa sa nanay niya. Nanay, merong may package yung sila di ba, yung kalaro ko, hingi tayong chocolate. Yung alam mo nga, kapitbahay mong buraot, di ba? Ganito yung itsura, yung mukhang napabaya. Hindi ko naman sa pero yung kasi, yung panlalait kasi, dapat, Sara Duterte, inilulugar. At binabatay sa itsura. Tulad niyan, mukha ka palang tirador ng tsokolate. Mukha ka palang tirador ng tsokolate sa package. Hindi, may mga ganung bata kasi, di ba? May mga ganung bata eh, di ba? Yung tirador ng tsokolate sa package. Isang galana yan. Aray ko. Lap trip talaga to si Sara Duterte. Ang lakas kasi manlait, tapos pag sila nilalait, galit na galit mga kababayan, 'di ba? Bungi na nga. 'Di ba, Ma'am Amalia Yumol? Shout out Ma'am Amalia Yumol. Have a blessed day from Doha, Qatar. Espiaki. Shout out po sa inyo diyan sa Doha, Qatar. 'Di ba? Tapos sasabihin niya,
parang sinasabi niya kay Yuse Claire na ang pangit-pangit daw ni Yuse Claire. Eto, upgraded na. Eto, upgraded na. Tingnan nyo eto, upgraded na si Sarah rito. Medyo na pumapayag na siya eh. High school ata to mga kababayan. Tingnan nyo. Nakita nyo? Ayan medyo improving na siya. Parang hindi na inggeterang classmate, di ba? Ganito, ganito yung laging ganito yung itsura nung high school. Sinong may classmate nung high school na ganito ang itsura? Partida ganito itsura. Meron akong mga ganitong klase ng classmate. Yung medyo nakapagsuklay lang ng bahagya, kumakairap, kala mo napakaganda, 'di ba? Tapos ang malala pa noon, mga kababayan, malala pa sa mga ganitong klase ng itsura kagaya kay Sarah Lustay, sipsep. Sipsep sa teacher para hindi mag-abono ng bunot. 'Di ba may ganun dati? 'Di ba may ganun dati na estudyante? Ganito 'yun ganito mga itsura noon. Mga kababayan, ganito ang mga itsura nung mga high school na piling maganda na sipsep para sa teacher para hindi pabilin ng bunot. 'Di ba nagbubunot tayo nung araw? Pag cleaners, 'di ba? Ganito yung mga itsura 'di ba? Yung hindi mo mapagkakatiwalaan, 'di ba? Kasi itsura pa lang ni Sarah rito, mukha ng sipsep sa teacher para hindi makapagdala ng bunot at hindi pagbili ng floor wax. Di ba? Real talk wala. May mga ganyan may ganyan yung itsura ng mga classmate kong tampalasan, yung mga masarap tinidurin sa mukha. Yung sa gigil mo, yung sa inis mo, ang sarap hampasin ng walis tambo. Na grabe makasipsip sa teacher. Tapos feeling maganda pa, grabe makairap, ganda-gandahan. Tapos lagi may baon na suklay. Ayusin ng bangs. Para mag-ayos ng bangs, di ba? Tapos yung pala, ginagawa nila yon para hindi mapabili ng floor wax at ng bunot. Sarah is literally, literal for Yusek Claire Castro, while Sarah is also straight, her body is like a pole, with no curves. Kaya nga ganyan yung mga itsura, Ma'am Dali Babes. Anong mga yung mga estudyante nung araw, nakala mo ang yabang-yabang, ay susumbong kita kay ma'am, ay yun ganun palagi. Tapos habang nagsasalita ng ganon, suklay ng bangs, sabihin niyo wala kayong classmate na ganon, meron kayong classmate na ganon nung kayo, high school kayo. Kasi hindi ako nawawala ng classmate na ganon, yung may maliit pansalamin, tapos nagaganon ng bangs, 'di ba? Ay nako, susumbong kita kay mamaya pagdating yung mga ganon itsura, 'di ba? Tapos ang lakas ng loob mo na sabihin bangag ang pangulo, tamad ang pangulo, tingnan mo nga yung itsura mo, 'di ba, mga kababayan? Tingnan mo nga kung paano ka magsalita, pakinggan mo nga kung gaano ka kabobo magsalita sa harapan ng taong bayan. Ikaw ang bangag, 'di ba? Ikaw ang bangag, hindi si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba, Ma'am Dali Babes, I am Batman. Grabe Kaya wala akong masabi kay Sarah Lustay talaga. Pagdating sa kakapalan ng mukha at pagkabangag, number 1 ito Good afternoon po, Marivic Brasos. Ayan, good afternoon po, Sir Pikwa Tamsakdan. Salamat sa pagtamsak at salamat po sa pag-share ng ating live. Ayan shoutout sa Ceresa Force kay Ma'am Chaicher. Ayan, shoutout Madam Chaicher. Ang ating isa sa mga Ceresa Force family. Ayan. Shoutout po sa inyo. 'Di ba? Tapos yung itsura niya, mga kababayan, yung literal,
literal po na literal po na gumagamit, 'di ba? Nung bata. Oh, parang bata pa lang gumagamit na. Nasa itsura naman 'di ba? Parang pariwara na. 'Di ba? Parang pinabayaan na ng magulang. Siguro nung time na 'yon, talagang pinababayaan siya ni Digong, 'di ba? Oh. Biruin mo, mayor tatay mo, tapos gano'ng itsura mo. 'Di ba? That Saramao also rolls his eyeball when he talks. Kaya nga 'di ba? Oh. Obvious, 'di ba? Oh, obvious na obvious, spoiled brat. Oh, 'yon, 'di ba? Yung mga spoiled brat na kala mo bida-bida, 'di ba? Bida-bida. Ganun yung itsura niya Kaya magpasa hanggang ngayon, bida-bida. Oh. Akala niya sikat na sikat siya, hindi niya alam. Sikat na sikat siya sa kabubuan niya. Oh. 'Di ba tignan niyo nga itong impeachment kung gaano kabangag itong gaga na ito. Mungkatin nyo, nasabi sa impeachment, yung confidential fund, at yung pera ng OBP ay ginagastos pang Christmas party, pang personal party, mga kababayan, 'di ba? Pang personal party nila, birthday party ginagamit din, 'di ba? Gago pati dun sa mga staff niya, which is budget po 'yun. Budget daw sa yun, confidential fund. Di ba bangag, gagong bangag, di ba? Yan po yung gagong bangag, animal na bangag na vice presidente natin. Supposed to be gagamitin mo yung pang flood control project, pang mga kung anong gusto mong pagbigyan diyan. Confidential nga yun confidential fund yun. Tapos dun sa mga iba't ibang ahensya na meron kang common transaction. Sa AFP, kamo meron kang transaksyon na itinanggi naman ng AFP. 'Di ba? Gago, 'di ba? Tapos dahil nga wala na siya mapagbigyan, siguro, 'di ba, ginamit na lang nila pang personal, 'di ba? Budol, gago talaga 'to si Sare. Animal no? That's stealing from the public treasury. Kaya nga po 'di ba, Jawog? Afternoon po, forever Bet De Jesus. Ayan, sabi ni Ma'am Marvic Brason, he looks like a tomboy when he was young. Tomboy nga daw po yan, di ba? Tombish nga. May pinakasalan ng babae yan, di ba? Nasa army. Millions of people who railed, please read this one of the propagandists of the addicted, corrupt, president because he says the exact opposite, sabi ni Tosim. Alam nyo po, Tosim, and si Sara Duterte, talaga pong talagang bangag na kung magsalita yan. Yung sinasabi nila kay Pangulong Bongbong Marcos, na bangag daw, meron daw tayong bangag na presidente, sila po yun, at kitang-kita na natin, kitang-kita na namin. Kami mga vlogger, di kami tanga. 'Di ba? Para suportahan yung tunay na bangag na vice presidente. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit si Empoy na ang ipambato at ilalabang kay Sara Duterte, iboboto ko pa si Empoy, maniwala kayo. Iboboto ko pa yung tao na yan. Kaysa meron tayong bangag at bobong magiging presidente ng bansang Pilipinas. Walang mangyayari diyan. Maniwala kayo. Yung mga ganyang itsura ni Sara Duterte, bangag na nga itsura, wala pang pakialam sa bansa yan. Eto, ewan ko dito sa dalawang ito, ayan Eto, malamang sa malamang, eto tatakbo tong vice presidente ni Sara. Yung bobo si Mr., bobo si Mrs. Sigurado, 'di ba? Magjo-join force ang mga 'yan para manalo. Ang tanong, mananalo ba? Kayo tanungin ko, sa tingin niyo may pag-asa pa manalo yung mga 'yan? Ako, para sa akin, wala na pong pag-asa manalo yung mga 'yan dahil kagaguhan po yung mga pinagagagawa ni Robin Padilla sa Senado. Tapos yung sasabihin pa nung asawa niya, si Robin lang daw yung may naipasa habang nakakulong. Gago, 'di ba? Tanga, 'di ba? Sana nakita, nakakulong, hindi naman senador, makakapagpasa ng batas. Bago ka magpasa ng batas, magiging senador ka muna, Mariel. Diyos ko naman, Mariel.
May pinag-aralan ka naman siguro, my God, di ba? My goodness. Di ba? Sabi nga ng asawa mong Abnoy, my goodness! Di ba? Oh. Alam nga na pagpasay ng batas siya, di naman yung noong time na nakakulong ang asawa mo, ex-convict siya, convicted siya, hindi pa siya senador noon. Hindi pa siya senador, bobo. Oo. Di ba? Oh. Diyos ko is another idiot. His stupidity is contagious. Oh. Boss Pikwa, can please jakitan Espaki or ay opo. Nasa na ba 'yon? Maribik Brazos. Ayan. Ma'am Maribik Brazos, jakita natin to si Ma'am Maribik. Kahapon kasi hindi ako makapag-jacket, di ko alam bakit eh. Ayan, tapos si Ma'am, ayan, nasa na yan? Asan na yun? Asan na yun? Asan na? Ayun, SPK, ayan. Ayan. May jacket na po kayo. Beth De Jesus. Complete, compatible sila. Ha, 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 ha. Sabi ni I am Batman. Kaya nga po eh, 'di ba? Compatible sila dahil pareha silang bobo ni Robin. 'Di ba? Imagine niyo ito na lang imagine niyo. Tignan niyo yung picture. Sipin niyo mabuti. Kung magiging presidente si Sara, bobo, pambangag ang utak. Si Robin, magiging vice-presidente, bobo, pambangag ang utak. Imagine niyo yung picture na yan, mga kababayan. Paano sila haharap sa tao? Paano po sila haharap sa ibang bansa? Si Robin nga, ayaw mag-English. Ayaw po niya mag-adjust sa English. Mas gugustuhin pa raw niya mag-Chinese kaysa mag-English. Diba? Oh. Mas gugustuhin pa raw niya mag-Chinese, kung mausap ng mga Chinese kaysa raw mag-English. Di ba, bobo, ang tanga. Ang sarap pampasin ng, di ba, ng kawaling, yung sobrang, yung anong kawali yon yung pan-Chinese, yung wok, no? Apaka-bobo tapos gusto maging vice-presidente, kaya nga sabi ng anak niya, di ba, tinanong si Kylin, di ba si Kylie Padilla tinanong, sabi, anong masasabi mo pagka tumakbo ang vice president ang iyong tatay, tatakbo daw? Aalis na po ako ng Pilipinas. Mukati niya, di ba? Pati anak niya, ayaw siyang maging vice presidente, mga kababayan. Kasi BOBO nga Obob nga sa Senado, ang tagal, matatapos na, last term na niya. Mga kababayan. Isang tawag dito batas. Wala pong naipasa ang yudiputa na yan. Anong naipasa niya ni Robin Hood? Bukod na sa pagdadadaldal ng walang kakwenta-kwenta, nakapunta ka na ba sa Nueva Ecija? Nakapunta ka na ba sa mga bundok? Sampung yan? Sampu sa Surigao yan? Sampu sa Alam niyo po ba yung mga ating terorista? Animal. Yung tipong mapapakamot ka na lang sa ulo, tapos yung tipong gusto mong batukan yung katabi mo, kaso, di ba, hindi mo mabatukan kasi, baka batukan ka pabalik, di ba? Ganyan yung pakiramdam Oo. Di ba? Ma'am Sada, Anita, shoutout po. Kaya itong mga ito po yung mga literal na bangag. Natatagpuan po natin sa iba't ibang live, sa iba't ibang camera, sa iba't ibang anggulo. Kitang-kita po, lantaran na po yung kabangagan ng Pamilya Duterte. Tulad na lang yan. Speaking of Pamilya Duterte, lipat tayo kay Pulong. Magagawa ba ng isang normal na tao? Ito tanong ko sa inyo. Magagawa ba ng isang normal na tao? Ang pag-iisip normal ang pag-iisip. Ang manaksak
mananaksak ka ng bread knife dahil hindi ka nakabetchut. Oh. Sige nga. Oh. 'Di ba? Mananaksak ka ba? Ikaw bilang isang normal na tao, bangag lang po ang gagawa nun. May sayad lang sa utak ang gagawa nun. Oh, sasaksakin ng bread knife yung bugaw, babayan. Oh, dahil ayaw magpabetchot daw nung dinala niyang mga babae. Yung binigay sa kanilang babae. Oh. Kaya nababad trip si Pulong. Oh, kung ikaw, normal kang tao, normal ka, normal lang ang takbo ng pag-uutak mo. May asawa ka, may mga anak ka na, bebetchut ka pa ba sa iba? 'Di ba? Hindi na, syempre. Kaya ganyan yan si Pulong. Oh, isa ring bangag yan eh. Isa ring bangag yan. Oh, tulad na lang ni it smells like words. Oh, 'di ba? 'Di ba yung Batman? Oh, kagaya ni Baste, 'di ba nagsasalita? Oh, nagsasalita siya dun sa dahik. Hindi mapakali yung panga. Nag-lockjaw pa, 'di ba? Nag-lockjaw. Oh, 'yun yung mga bangag kasi yung mga bangag po, yung mga gumagamit literally. Tingnan niyo payat ni Baste, oh. Tingnan niyo oh. Pakita ko sa inyo Biruin niyo, oh. Kagaya ni Maharlika, biglang pumayat, 'di ba? Oh. Si Baste, pakita natin yung itsura ni Baste at kung paano po siya magsalita. Tignan nyo kung gaano kalala ang mga bangag na DDS. Oh. Napakapayat po. Wait lang, nasa na ba yun? Kayo, mga politiko, nakatira kayo sa Pilipinas, huwag nyo sirain ang bahay. Ayan Agoy! Ang nangyayari sa katawan, Baste? Ayan Ba't bagsak na bagsak yung katawan? Good item? Agoy! Nangyayari sa katawan, Baste? Ba't bagsak na bagsak yung katawan? Good item? Di ba? Ulti nyo mga kababayan natin sa Facebook, sa YouTube. Puta, napapansin yung payat, yung angulo ng katawan ni Baste, yung panga. 'Di ba? Napakapayat mga kababayan. Yung mga ganitong katawan, ganito po yung katawan na gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Kaya pala maraming nasasabat sa Davao. 'Di ba? Kaya pala maraming nasasabat sa Davao. Kasi nasa katawan. Nasa katawan po. Lourdes Gianan, shout out po. Nasa katawan, kitang-kita po natin sa katawan na kung saan ganito po yung literal na bangag. Ganito po yung literal na tampalasan. Yung mga galawan nila mga kababayan, tulad nito ni Pulong. Si Pulong matindi, tawa ako ng tawa rito 'di ba? Yung kanyang yung kanyang tawag dito, yung kanyang hindi maganda. Ang ipaglalak. Yung trip niya hindi maganda Asa na yan? Ang deep, halos isang taon. Meron yun, di ba? Yung nagsasayaw siya. Habang kung saan na inalagaan ni Davao. Asa na ba yan? Hindi ko makita na. Parang wala na, no? Sino nga ba si Ito. Nagsampa ng reklamo ang negosyante na si Criston Patriarca laban kay Davao City 1st District Rep. Paulo Pulong Duterte. Nagdesisyon na magsampa ng reklamo si Moreno dahil humano sa pananakit at pagbabanta sa kanya ni Duterte na nakunan sa CCTV ng isang establishmento sa Davao City noong Pebrero taong 2025. Ayon kay Patriarca,
Nag-init umano ang ulo ng mambabatas dahil sa alitan nila sa bayad para sa ilang mga kababaihan na hiniling sa kanya ni Duterte. Oh. Nagsampa ng Oh, reklamo diba? ang negosyante na Oh. You know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause